Ilang linggo pa lamang matapos ipagdiwang ang bagong taon, ang Indonesia ay muling niyanig ng isang nakakagimbal at nakakakilabot na kaso. Noong katapusan ng January, natagpuan ang mga bahagi ng katawan ng tao sa isang pampublikong tambakan ng basura. Napakabihira ng ganitong uri ng krimen at ang kakilakilabot na kalikasan nito ay agad na nagpasiklab ng nationwide discussion na mabilis na kumalat sa social media. Huwebes, January 23, 2025, isang taga-nayon mula sa Makanan Village, Kendal District, Ngawi Regency, East Java, na kinilala lamang sa kanyang inisyal na YA, ang nagpunta upang itapon ang kanyang basura sa bahay, gaya ng ginagawa niya tuwing umaga. Ang tambakan na ito ng basura ay matatagpuan sa Dadapan Village sa tapat lamang ni YA. Isa lang dapat itong routine ng pagtatapon ng basura. Isang bagay na hindi mabilang na beses na niyang ginawa noon. Ngunit ng umagang iyon, may nakapukaw sa kanyang paningin. Sa mga tambak ng itinapon ng mga basura, napansin ni YA ang isang malaking parcel na nakabalot sa isang itim na plastic bag. May kung anong naramdaman dito na parang wala sa lugar. Nagtataka, humakbang siya palapit at sinuri ito ng mabuti. Ang bagay sa loob ay isang maleta at mahigpit na nakabalot ng plastic. Gaya ng kadalasang nangyayari kapag may nakita kang kakaiba, mas nauna talaga ang curiosity ni YA at nagpa siya siyang tanggalin ang plastic saka tiningnan ng mabuti. Ngunit nang buhatin niya ang maleta, agad niyang napansin na may mali. Mabigat ito, sobrang bigat. Ano kaya ang nasa loob? Isang bagay kaya na mahalaga? Isang bagay na mapanganib? Ang nasa isip ni YA. Habang binubuksan niya ang zipper ng maleta, umalingasaw ang mabahong masangsang na amoy. Napakatapang ng amoy na ito na napaatras ng hakbang si YA. Sa loob ng maleta, may nakabalot sa isang red pattern bed cover. Sa unang tingin, para lang itong ordinaryong tela. Pero may napansin si YA na nakapanindig sa kanyang balahibo. Ang pulang pattern ay hindi lamang bahagi ng tela. Ito ay dugo. Kakaibang pakiramdam ang gumapang sa kanya. Biglang ayaw niyang malaman kung ano ang nasa loob. Nangibabaw ang takot sa kuryosidad. At sa halip na buklatin ng tela, agad siyang tumawag sa mga pulis. Mabilis na tumugon ng mga otoridad patungo sa landfill na binanggit ni YA. Kumilos ng may pag-iingat ang mga pulis sa paghihinala na hindi ordinaryo ang kanilang makikita ngayon. Habang maingat nilang binubuksan ng zipper ng maleta, mas lalong tumindi ang masangsang na amoy ng kamatayan at pagkabulok ng laman. At kung ano ang kanilang natagpuan ay ang siyang magmumulto sa kanila habang buhay. Sa loob nakapalot sa may bahid ng dugo na bed cover ay isang walang ulo at walang mga paang katawan ng babae. Nang mapagtanto ang kalubhaan ng kaso, agad na tumawag ang mga otoridad ng backup. Nagpatawag ng mga investigador at paramedics upang tumulong sa pagkuha at pagdokumento sa katawan. Ang biktima ay natagpo ang ganap na hubot-hubad na walang anumang damit upang magbigay ng agarang clues tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Pinutol ang kanyang kaliwang binti mula hita, habang ang kanyang kanang binti ay pinutol naman mula sa tuhod. Ang pagputol-putol ay lumitaw na tumpak at sinadya. Isinasaad na hindi ito ura-uradang desisyon kundi binalak. Sa loob ng maleta natagpuan din ng mga pulis ang isang puting lubid na pinaniniwala ang ginamit upang igapos ang biktima habang ito'y nabubuhay pa. Iminungkahi nito ang posibilidad na nakatali ang biktima, pinahirapan o binihag bago siya tinapos. Nang makumpirma ang kakilakilabot na pagtuklas na ito, maingat na dinala ang mga labi ng biktima sa Dr. Soweroto Ngawi Regional Hospital kung saan magsisimula ang autopsy at karagdagang forensic investigation. Kasunod ng resulta ng autopsy na tukoy ng mga forensic experts na ang biktima ay isang babaeng nasa late 20s, maputi ang kanyang balat at tinatayang may tangkad na 5 flat. Ang pagsusuri ay nagsiwalat ng maraming palatandaan ng karahasan sa kanyang katawan na nagtuturo sa isang brutal na pag-atake bago siya tuluyang pinatahimik. Naniniwala ang mga investigador na sinakal ang biktima gamit ang parehong puting lupit na natagpuan sa loob ng maleta. Ibig sabihin,
Malamang na pinatay siya bago pinagputol-putol ang kanyang katawan. Nang walang mukha para sa pagkakakilanlan, kinailangan ng pulisya na gumamit ng Mobile Automatic Multi-Biometric Technology upang i-scan ang mga fingerprints ng biktima. Ang mga resulta sa lalong madaling panahon ay nagbigay ng isang pangalan. Ang putol na katawan ng babae ay kinilalang si Uswatun Hassana, isang 29 years old na babaeng mula sa Blitar East Java. Kung gayon, sino si Uswatun Hassana? Ipinanganak sa Blitar East Java noong April 25, 1995, si Uswatun Hassana ay kilala sa kanyang pamilya bilang isang mabuti at responsableng anak. Gayunpaman, ang kanyang kabataan ay minarkahan ng kawalang tatag ng pamilya. Noong bata pa siya, naghiwalay ang kanyang mga magulang at ang bawat isa ay muling nagpakasal sa iba't ibang mga kapartner. Dahil dito, lumaki si Uswatun na wala sa pangangalaga ng kanyang mga magulang, kundi sa kanyang lola kasama ang kanyang mga nakababatang kapatid. Mayroong isang lumang kasabihan na ang mga diborsyo ng magulang ang madalas na humuhubog sa sariling relasyon ng kanilang mga anak sa hinaharap. Marahil sa ilang paraan, ito ay makikita sa magulong buhay pag-ibig ni Uswatun bilang isang sapat na may gulang. 3 beses nang ikinasal si Uswatun sa buong buhay niya. Sa bawat kasal ay nagtatapos sa kabiguan, 3 kasal, 3 diborsyo at 3 mga anak. Upang suportahan ang kanyang 3 mga anak, nagtrabaho si Uswatun bilang isang makeup salesperson sa Tulong Agong. Dito nakilala niya ang isang lalaking nagngangalang Romatri Hartanto, na kilala bilang Anto, at hindi nagtagal ay nagmahalan ng dalawa. Pero may problema, may asawa na si Anto at alam ito ni Uswatun. Alam niya na si Anto ay may asawa at mga anak, at gayon pa man sa kabila ng kaalamang ito, ipinagpatuloy niya pa rin ang kanyang relasyon kay Anto bilang isang kapit. Binulag siya ng pag-ibig, pinaniwalaan niya ang mga pangako sa kanya ni Anto. Ayon sa kanyang mga kapitbahay sa boarding house, madalas siyang binibisita ni Anto, at doon pa nga ito nagpapalipas ng gabi, kaya akala nila na mag-asawa ang dalawa. Ang kanilang relasyon ay hindi lihim sa mga nakapaligid sa kanila, kahit na sa mundo isa lang siyang kapit. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagsimulang mapagod si Uswatun sa pagiging nasa anino. Gusto niya ng mas higit pa rito, gusto niya ng kinabukasan. Madalas niyang tanungin si Anto tungkol sa kanilang relasyon. Nagtatanong kung saan sila patungo. Humihingi ng mga sagot na hindi nito maibigay. Si Anto na laging matalino sa mga salita ay pinapakalma ang mga pagdududa ni Uswatun. Nanumpa pa siya na hindi na niya mahal ang kanyang asawa at ang puso niya ay kay Uswatun lamang. At naniwala naman si Uswatun sa kanya. Naniniwala kahit sa kaibuturan niya ay natatakot talaga siya sa katotohanan. Ngunit ang mga salita ni Anto ay walang iba kundi mga pangakong walang laman. Yung tipong sinasabi ng mga lalaki kapag gusto nila ang lahat nang hindi nawawalan ng kahit ano. Tapos nagbago ang lahat. Isang araw sinabi ni Anto kay Uswatun na buntis na naman ang kanyang asawa. Ang balitang ito ay parang punyal na tumama sa puso ni Uswatun. Napakatagal niyang naniwala na siya ang tunay na mahal nito, na iba siya sa iba. Ngunit ngayon bumagsak sa kanya ang katotohanan. Hinding-hindi siya ang magiging kinabukasan ni Anto. Galit na galit hinarap niya si Anto at nagsimulang magtalo ang dalawa. Nagtagal ang hidwaan ng ilang araw. Ni isa sa kanila ay handang hindi umatras. Ngunit sa kalaunan tulad ng karamihan sa mga away, humupa rin ang mga bagay. O at least iyon ang paniniwala ni Uswatun. Gabi ng January 19, 2025, lumabas sina Anto at Uswatun para sa hapunan sa isang restaurant sa Jalan Mayor Bismo-Sima Pier. Walang ideya si Uswatun na ito na pala ang huling gabi niyang buhay. Ang mga huling sandali ni Uswatun ay nakuhanan ng CCTV, isang tahimik na saksi hanggang sa mga huling ilang oras ng kanyang buhay. Makikita sa footage na magkahawak kamay ang magkasintahan habang papasok sila sa lobby ng restaurant. Umupo sila, nagkwentuhan, nagtatawanan habang ini-enjoy ang kanilang masarap na pagkain at inumin. Wala sa kanilang body language ang nagmumungkahi sa kung ano ang malagim na pangyayaring darating. Sa loob ng halos 2 oras, nanatili sila doon,
Nalibang sa usapan bago tuluyang umalis, mag-aalas 10 ng gabi at tumungo sa isang hotel sa Kitiri. Nang mag-check-in sila pasado alas 10 na ng gabi, kinuha nila ang room number 301, ang lugar kung saan magbabago ang lahat. Batay sa investigasyon ng pulisya, sa loob ng silid ng hotel na yon, nangyari ang lahat. Muli silang nagtalo at muli humingi ng mga sagot si Uswaton. Kinumprontan niya si Anto tungkol sa pagbubuntis ng asawa nito. Pinipilit si Anto para sa katotohanan kung saan ba talaga patungo ang kanilang relasyon. Ngunit sa pagkakataong ito lumala ang argumento nila sa level na hindi pa nangyari noon. Galit na galit nagwala si Uswaton. Sa galit niya isinumpa niya si Anto at sinabihan na ang bata sa sinapupunan ng kanyang asawa ay magiging babaeng magbebenta ng laman para sa pera. Ang mga salitang yon ang nagtulak kay Anto sa sukdulan. Ang kanyang galit ay sumabog sa karahasan. Walang nakakaalam ng eksakto kung paano ito nangyari. Ngunit sa loob ng ilang minuto ay wala na si Uswaton. Nakahandusay na ngayon ang kanyang wala ng buhay na katawan sa sahig ng hotel. Tuluyan ng tumahimik ang napakaingay niyang boses. Nang mapagtanto ang kanyang ginawa, nagpanik si Anto. Ngunit sa halip na isuko ang kanyang sarili o kaya ay tumawag ng tulong, gumawa siya ng isang desisyon na mula sa isang krimen ng pagnanasa ay humantong sa isang bagay na tunay na kakilakilabot. Inabot niya ang kanyang cellphone, nagdial ng numero. Tinawagan niya ang kanyang kapatid na si Muhammad Akhlis Maulana. Nang hindi isinisiwalat ang buong lawak ng kanyang krimen, hiniling ni Anto kay Maulana na samahan siya nito para kunin ang isang maleta sa bahay nila. Pumayag naman si Maulana at magkasama silang pumunta sa bahay ni Anto saka kinuha ang maleta. At bago bumalik sa hotel, huminto si Anto sa isang mini market. Doon bumili siya ng isang maliit na kutsilyo ng prutas. Mayroon na siyang maleta, pinangyarihan ng krimen at bangkay. Ngayon ang kailangan na lang niya ay tamang kasangkapan upang maisakatuparan ang kanyang baluktot na ideya. Ibinabalang daw ni Maulana si Anto sa entrance ng hotel. Walang kamalay-malay sa tunay na binabalak ng kanyang kapatid. Sabi lang sa kanya ni Anto, sunduin siya sa umaga. Nang makapasok sa room 301, inilak ni Anto ang pinto. Pagkatapos, sinimulan na niya ang trabaho. Pinagputol-putol niya ang katawan ni Uswaton. Pinagpira-piraso. Hiniwa-hiwa niya ang mga ito, simula sa mga binti papunta sa ulo. Inilagay niya ang torso ni Uswaton sa maleta, habang ang ulo at ang mga binti nito ay isinelyo sa magkahiwalay na plastic bags. Matapos ayusin ang pinagpira-pirasong katawan ni Uswaton, nilinis ni Anto ang silid. Binura ang anumang nakikitang katibayan ng mga nangyari. Pagkatapos ay natulog na siya, nagpapahinga na parang walang nangyari. Kinaumagahan, dumating si Maulana ayon sa plano. Ngunit bago asikasuhin ang pinagputol-putol na katawan, may isa pang gawain si Anto na dapat tapusin. Siya at si Maulana ay umalis patungong Surabaya na may isang layunin sa isip, ang ibenta ang sasakyan ni Uswaton. Ang bumili ay isang lalaking mula sa Siduardo at binayaran ng kotse sa halagang 57 milyon rupya. Nang matapos ang transaksyon, bumalik ang magkapatid sa Tulong Akong, sakay ng taxi sa ilalim ng takip ng gabi. Kinaumagahan, January 21st, bandang alas 8, alam ni Anto na oras na upang alisin ang katawan. Binalot niya ang maletang naglalaman ng katawan ni Uswaton ng duct tape at plastic wrap. Sinisiguradong ligtas ito at selyato. Pagkatapos, isinakay niya ito sa isang rental car, isang sasakyang kanyang inayos, partikular para sa layuning ito. Pagsapit ng alas 10 ng gabi, dumating si Anto sa kanyang unang pagtatapunan, ang Dadapan Village. Doon sa ilalim ng dilim, itinapon niya ang maleta sa mga basura, pero hindi pa siya tapos. Sumunod ay nagmaneho siya patungo sa 10 Punurugo Subdistrict, kung saan itinapon niya ang 2 paa ni Uswaton sa isang kagubatan. Panghuli ay nagpunta siya sa Jalan Raya Disa Gimaharjo noong January 22nd, kung saan itinapon niya ang pinutol niyang ulo ni Uswaton. Bakit niya ikinalat ang mga ito sa halip na iiwanan na lang sa iisang lugar? Ito ay dahil natatakot siya. Natatakot siya na kung itatapon niya ang lahat ng magkasama,
maaari siyang makita at mahuli. Kaya pinaghiwalay niya ang katawan ni Uswaton. Umaasa na sa oras na matuklasan ang mga pirasong ito, matagal na siyang wala at nakatakas. Sa kabila ng kanyang masusing pagpaplano, minaliit ni Anto ang determinasyon ng pulisya. Hindi nagtagal ay kinonekta ng mga investigador ang mga tuldok at sa lalong madaling panahon, kinilala nila ang katawan na si Uswaton Hasana. Nawasak ang kanyang mga magulang. Napansin nila ang pagkawala nito ngunit ipinagpalagay na baka abala lang siya. Ngayon sinasabi sa kanila na ang kanilang pinakamamahal na anak ay wala na. Tinapos pinagputol-putol at itinapon na parang basura. Ang sakit ay hindi maisip. Para sa kanila, si Uswaton ay palaging isang mapagmahal na anak, isang taong nananatiling nakikipag-ugnayan, madalas na bumisita sa kanila at hindi kailanman umalis ng malayo. Wala silang ideya tungkol sa lihim na relasyon nila ni Anto at wala rin silang ideya na nabubuhay si Uswaton sa isang buhay na puno ng dalamhati, pagtataksil at mga huwad na pangako. Para sa kanila ang lahat ay tila maayos hanggang sa biglang hindi na. 3 araw matapos madiskubre ang bangkay ni Uswaton, sa wakas ay natunton at naaresto ng mga pulis si Anto sa Medion East Java noong Linggo, January 26, 2025. Nakapagtataka na hindi nagtangka si Anto na tumakbo. Walang mga desperadong hakbang para makalayo. Walang huling pagsisikap na makatakas sa batas. Nang harapin siya ng mga pulis, tumayo lang siya doon. Alam niyang wala nang mapagtataguan. Walang sinayang na oras ang mga otoridad. Doon mismo sa lugar nagsimula sila ng mabilis na interogasyon. Ang bigat ng lahat ng ginawa niya ay tiyak na tumama na sa kanya sa sandaling yon. Dahil hindi man lang nag-abalang tumanggi si Anto, sumuko na lang siya basta. Sinabi niya sa kanila na siya nga ang pumatay at nagputol-putol sa katawan ni Uswaton. Sa kanyang pag-amin, dinala si Anto sa kustodiya ng pulisya at opisyal na sinampahan ng kasong pagtapos ng tao. Ngunit yon ay humantong lamang sa higit pang mga katanungan. Paano niya nagawa ang kasuklam-suklam na bagay na yon sa babaeng minsan na niyang inangking mahal niya? Upang maunawaan kung paano makakagawa ang isang tao ng gayong kakilakilabot na krimen, ang criminologist na si Hugo Trihendiarto mula sa University of Indonesia ay nagtimbang sa kaso. Ayon sa kanya, ang mga kasong tulad nito ay madalas na nagbabahagi ng mga karaniwang pattern. Ang isang pangunahing kadahilanan sa marami sa mga krimeng ito ay isang malalim na elementong sexual. Ang mga pagputol-putol na pagtapos ng tao ay bihira lamang tungkol sa paraan ng pagligpit ng katawan. Sa maraming mga kaso, ang salarin ay maaaring nagkaroon ng sexual na relasyon sa biktima o nakakaramdam ng ilang uri ng baluktot na kasiyahan mula sa ganap na pananakop sa kanila. Mayroong psychological drive sa likod ng pagkilos. Sa isang banda, pinapakain nito ang ego ng salarin. Nire-reinforced ang kanilang perceived dominance sa biktima. Sa kabilang banda, ito ay nagsisilbi ring praktikal na layunin. Ginagawang mas mahirap para sa mga otoridad na kilalanin ang katawan at antalahin ng investigasyon. Para kay Anto, itinuro ng ebidensya ang parehong motibo. Siya ay malalim na nasangkot kay Uswaton, nahulog sa masalimuot na sapot ng mga lihim, kasinungalingan at pagkontrol. At nang sa huli ay itinulak siya nito sa sukdulan, hindi lang niya gusto mawala si Uswaton, gusto niya itong burahin. Sa ngayon ay nasa kustodiya si Anto. Nagbigay siya sa pulisya ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga lokasyon kung saan niya itinapon ang mga natitirang peraso ng katawan ni Uswaton. Mabilis na kumilos ang Tringalek Police ng araw din yon, patungo sa mga lokasyong inilarawan ni Anto. Ang nakita nila ay mas nakakabahala kaysa sa kanilang inaasahan. Ang ulo ni Uswaton ay natagpuan sa Silawi Village, Tringalek Regency. Ito ay maingat na nakabalot sa plastic wrap at iniwan sa ilalim ng maliit na tulay. Kinuha ito ng mga pulis at dinala sa pampublikong ospital ng rehiyon para sa forensic examination. Makalipas ang ilang oras, natagpuan ang putol na binti ni Uswaton sa ibang lugar sa distrito ng Sampong. Sa mga natuklasang ito, ang lahat ng mga piraso ng katawan ni Uswaton ay sa wakas ay naitala. Ngunit isa pang misteryo ang nananatili.
Paano nagawa ni Anto ang maputol ang buto at laman ng ganoon kadali na walang ibang gamit kundi isang maliit na kutsilyo para sa prutas? Sa kanilang paghahanap, na-recover ng mga pulis ang mismong kutsilyo na sinasabing ginamit ni Anto sa pagputol-putol sa katawan. Ngunit ang isang bagay tungkol dito ay hindi tugma. Maliit ang kutsilyo, sobrang liit para magawa ang trabaho. Ang paghiwa-hiwa sa laman ng tao, lalo na ng mga buto ay nangangailangan ng malakas na puwersa at kadalasan ay isang mas malaking sandata. Pagkatapos may isa pang kahina-hinalang detalye. Lumabas sa forensic examination na walang bakas ng dugo ang kutsilyo, wala ni isang mantsa. Ang punyal ay ganap na malinis na parang hindi ito ginamit sa karumal-dumal na aksyon. Nagdulot ito ng isang bagong hanay ng mga tanong. Sapat ba ang ganoong kutsilyo para pagputol-putulin ang buong katawan? May ibang ginamit ba si Anto at itinago ang tunay na sandata? At kung nilinis niya ang kutsilyo, gumamit ba siya ng espesyal na kemikal para burahin ang lahat ng bakas ng ebidensya? Nananatiling tikom ang bibig ng pulisya tungkol sa kung itutuloy pa ba nila ang anggulong ito. Ngunit hindi napigilan ng publiko ang mag-isip-isip. Sa sandaling lumabas ang mga nakakatakot na detalye ng kaso, mabilis na binansagan ng mga tao si Anto bilang isang sapas dahil paanong magkakawa ng isang tao ang ganoong kasuklam-suklam na krimen pagkatapos ay mahinahong matutulog sa parehong silid ng hotel. Isinailalim si Anto sa isang full psychiatric evaluation, isang proseso na umano'y tumagal ng 6 na oras. Gayunpaman sa huling public update, ang mga resulta ng kanyang evaluation sa kalusugan ng isip ay hindi pa inilalapas at ayon sa mga otoridad, agad nadadalhin ang resulta sa korte kung saan ang mga yun ay gaganap ng isang mahalagang papel sa pagtukoy sa kanyang sentensya. Kung ang conclusion ng report ay na si Anto ay dumaranas ng matinding sakit sa pag-iisip, posibleng mabawasan ang kanyang parusa, o kung ang report ay magpapatunay na lubos niyang nalalaman ang kanyang mga aksyon, ay tinitiyak na mahaharap siya sa tiyak na legal na kahihinatnan. Habang umamin si Anto, hindi pa tapos ang investigasyon. Nagkaroon pa rin ng mga karagdagang katanungan. Ang kanyang kapatid na si Muhammad Akhlis Maulana. Si Maulana ay kasangkot lamang bilang ang taong nag-drive kay Anto pabalik sa hotel nang may dalang maleta. Ngunit iyon ba talaga ang lawak ng kanyang naging papel? O higit pa ba ang alam niya kaysa sa kanyang mga sinasabi? Sumusunod lang ba siya sa utos na hindi alam kung ano ang nasa loob ng maleta? O tinulungan niya si Anto na pagtakpan ng krimen? Sa ngayon, walang opisyal na public update tungkol sa potensyal na pagkakasangkot ni Maulana. Ngunit sa paglipas ng panahon, tiyak na lalabas ang katotohanan. Kung siya ay gumanap ng mas malaking papel sa pagtatapon ng katawan ni Oswaton, sa kalaunan ay maaabutan din siya ng hustisya. Sa ngayon, walang magagawa ang publiko kundi maghintay at maghangad ng hustisya. Umaasa na ang kaluluwa ni Oswaton Hasana ay makapagpahinga sa kapayapaan balang araw. Alam na mananagot ang tumapos sa kanya. Nananalangin na ang kanyang pamilya sa kabila ng kanilang labis na kalungkutan ay makakahanap ng paraan upang makapagpatuloy sa buhay ng mapayapa. Maging maingat, protektahan ang iyong sarili at ang mga mahal mo sa buhay. Dahil kung minsan, ang panganib ay hindi nagmumula sa mga estranghero. Minsan galing ito sa mga taong pinagkakatiwalaan natin ng lubos. Shoutout po kina Chris Ortega from M24 Albafta Grandiera Tupay, kay Evelyn Picheler from Cebu, Philippines, at kay Del Tesco from Lebanon. At sa inyo pong lahat na nanonood, maraming salamat po. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na video. Mag-ingat po tayong lahat. Paalam!